Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Merly. Andito po ako ngayon para magpintuhan lang. Maitanong ko lang, baka gusto niyo tanungin sa akin kung ano ang masasabi ko tungkol sa Yolo Carlos, the 2 times golden Olympian sa Olympic in Paris. So ito lang masasabi ko guys. Una, yung nakita ko talaga yan is very popular talaga sila sa mainstream media. Pero ang masasabi ko lang na there's a big mistake kung ano ang ginagawa ng big mistake yung mainstream media, yung ABS-CBN, dahil sila pinipress-con yun pumayag sila na i-press-con yung magulang, yung nanawagan siya tungkol sa anak niya, tapos umiiyak, diba? Yung mga ganyan. Kasi pag ma-press-con ka naman, is like para kang nanawagan na there's really something wrong. Or ano kaya gusto ng mainstream media is to speculate situations para merong malaki ang ratings nila, makakuha sila ng pera. Pero okay lang yan kasi yun naman talaga ang mga ginagawa ng mga TV or mga social media. Pero okay lang yan yung mga ratings kasi part of the part of the yung mga salary nila So yun lang masabi ko na bakit pre-press con pa, dapat behind closed door pwede naman pag-usapan yan. Kung mag-hire sila ng professional advice kung ano talagang mga sakit sa kalooban ng isang magulang, kung ano yung pagsisisi niya, kung ano yung sa pagkukulang niya sa anak niya, kung ano yung anak niya, kung ano yung hindi nagustuhan ng anak niya, o meron ba siyang ginagawa. Kaya yung anak niya ay all through the way na ang isang inspirasyon niya naging successful sa yung girlfriend niya na medyo okay naman maganda naman kasi yun ang pinili niya So yun lang masasabi ko guys, na may kasalanan talaga ang mainstream media dyan dahil they parang they lead the viewers ng mali na sitwasyon kasi pwede ka naman gumagawa na walang problema talaga ang pamilya. Medyo may problema pero long time ago, doon pa yun. Pero hindi itong bago lang na sitwasyon yung nanalo sila, di ba? I think yung problem that, pero pinalala lang talaga ng social media for ratings or making money, di ba? So yun lang. Pero para sa akin, ang dahilan all through that one is like, there's a bad and good sa mom side and the son side. Kasi, Kasi yan parang they are trying to tell us na pag bata ka pa, if you work so hard, kung meron ka talagang goal o ano yung ambition mo sa buhay, if you work very hard, you become successful. Yun. Then you're gonna, out of your success, you become rich and famous or you become a billionaire kasi nag-success ka sa mga meron kang goal sa buhay mo, diba? So nakamit ng isang bata yan. So yun ang ibig sabihin doon na in a very young age you become successful basta mag-try very hard ka in any way. Even trying hard na ginagawa mo sa buhay mo, you become successful basta mag-work hard ka lang. So yun ang ibig sabihin doon. Then you can make in your own decisions kung sino ang number one priority mo sa buhay mo, your parents, your family, or kung sino yung tao behind closed door na tumutulong sa success mo. So pwede mong pagbigyan yung mga tao dyan around you na nag-nurture sa'yo to become more successful. Pero isipin din natin na hindi ka rin mag-success kung hindi ka rin siyempre pinanganak ng magulang mo or tinitrain ka since maliit ka dahil nakita siguro ng nanay mo na you're good in gymnastics kaya nilagay ka ng magulang mo na nilagay ka sa mga contest locally hanggang naging international ka, diba? So, meron talaga din contribution. The big contribution sa success is the parents. Yun lang ang parents ay may malaking big contribution sa kanya bakit siya naging successful. Yung ang lesson dyan. Pero ang hindi maganda na lesson dyan, nga yung anak, nakamit na niya yung pinaka-highest level of success sa buhay niya dahil ang dami niya mga reward, yun, parang dinidiin niya yung galit niya sa magulang niya. Siguro meron siyang galit new or old, pero yung galit niya ay nasa puso talaga niya, parang dinidib-dib niya. Yung malaki na siya, medyo lumaki yung ulo niya, yung mga ganyan. Di ba? May mga bata na ganyan, na lumaki yung ulo, kaya pinasamtadil niya yung magulang. Pero I believe na si Yolo is mabait na bata. Ibang concern din siya sa family. I believe yung success niya ay
ay sinishare niya sa magulang niya, of course. Pero the problem lang talaga is sa social media. Kasi ang social media kasi pwede siyang gagawa ng mga kapalpakan, gagawa ng hindi maganda just to make money. Kasi very popular ang mainstream media before, di ba? 30 years ago, very popular sila. Di ba, magaling sila sa fake news. Kaya tinatawag sila na disinformation or fake news kasi doon sila magaling. Tapos behind closed door, maganda lang pala ang nangyari sa pamilya ito, walang problema. Pero ginagawa nila ng problema, it's just to make money. So yun ang problema na, the problem is the mainstream media. Pero syempre, maghanap sila ng yung comments or reaction ng mga viewers, di ba? Syempre, bilang isang ina magagalit. So magagaling. Pero minsan kasi tayong mga ina, lalo na sa abroad, di ba? Pag sa abroad ka nakatira, halimbawa, ito Philippine status itong mga magulang dito ni Yolo. Pero sa abroad ka, parang sabihin lang ng magulang na your success is your future success. Ginagawa ko ito, guys, kasi this is for your future, for your success. So bahala ka kung anong gagawin mo sa pera mo. At least hindi ka na mahirap like me. Parang ganyan kasi lalo sa mga Pinoy I'm so happy if you're successful, that's for you, that's not for me. Parang ganyan kasi ang mga puso ng mga magulang, lalo na sa mga Pilipino. So ganyan lang yan, guys, na ang sitwasyon na yan, na there is something good and bad, but I believe behind closed door maganda ang pakisama nilang family. I think maganda silang family dahil makita naman natin na hindi mag-success ang bata na yan without the parents, without the guidance of the parents. The success of the kids is the guidance 100%, or more than 120%. There's a guidance from the parents. Kasi bata pa siya. Imagine 23 years old siya. Imagine, parents lang talaga ang may kakayahan yan to lead the success of these kids. Lahat ng mga kahit surrounded siya ng mga professional coach, trainer, or kung sino pa yung nag-lead sa kanya, to put him in the top level of performance. Kahit sino pa yan, there's always the consent of the parents. Hindi na wala-wala hindi lang siya ninakaw or dinadala doon. There's always the consent of the parents. But if the parents will say na wala akong pakialam, bahala siya sa buhay niya, kapag meron ganyan mga alitan, medyo malalaman natin yan in the future, siguro kung meron talaga. Pero I believe this family, they are in good terms. Magandang buhay nila. Gumagawa lang talaga ang mainstream media ng fake news about the separation of a family, that they have to separate, di ba? They have to separate, like they're just giving us the example, or they are portraying the situations to tell the viewers that he had the right to live in his own because this is his money, this is his hard work. Pwede siyang gagawa sa kung sino importante sa buhay niya, gusto siyang pumunta doon. As a mother, maghintay ka kung kailan gusto kang bibisitahin o pupuntahan, kung magkano ibigay ko sa iyo dahil mayroong ganyan, because you are a mother, but you are still welcome, di ba? Pero it depends yan sa bata. But Yolo have a siblings younger than him. Siguro eldest siya kasi 23 years old siya. 23 years is very young, it's just a very young to fulfill this success. So ibig sabihin doon that na maliit pa lang siya na bata, siguro 3 years old, baka 3 years old, nagtumbling na itong bata ito before. Kasi napakaaga niyang nakamit niya yung success niya kasi meron nga iba dyan, yung previous Olympian is like 28 years to 27, Yolo is only 23, so very early siya nakamit niyang success, but that success is behind, that success is from the parents. So yun lang ang yan, ibig sabihin doon na it's up to us to view the situation kung saan tayo. But we don't need to look for the side of the parents most of the time. We also have to look for the kids, because the kids, if the kids is really willing to perform, like to work, strive, or to work very hard to taking care of himself, like focus lang sa, malay mo naman, wala siyang barkada kasi training na siya, nakafocus siya sa training, wala siyang mga barkada, wala siyang kaibigan. Pero yung training niya ay talagang, kasi meron siyang goal and ambition sa buhay niya na gusto niyang makamit. Tapos yung girlfriend lang talaga niya ang nabigay sa kanya ng inspiration. So wala tayong magagawa kung bakit napaka-priority niya ang shoota niya. So yun lang masasabi ko, guys. So guys, yung masasabi ko, minsan may mga fake news talaga mainstream media, but they are good at the fake news and this information for 3-day kids. So wala tayong magagawa kung ano yung mga speculations na
na pinairal nila just to make us confused as a viewer. So hanggang dito lang guys, and thank you very much. So bukas na naman magagawa ako ng video kung ano-ano magagawa ko. And thank you. Bye, nice. Good night.